Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Rimulya, Sibaca. Eto na, Martin Romualdez na booking na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po napag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Yan at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto, simulan po natin dito po kay former Speaker Martin Romualdez. Ayan mga kababayan, na booking. Ayan na. Convicted fraudster consultant umano. Convicted fraudster consultant umano ng Maharlika Fund. Aray ko po. Mandarambong pala yung Ito po ang balita mga kabayan. Convicted 1 MBD fraudster na si Patrick Mahoney ang umano'y consultant sa Maharlika Fund sa Maynila. Madalas makitang makasama ni former Speaker Martin Romualdez ayon sa Rawak Report. Ayan mga kababayan. Kaya pala mga kababayan, wala tayong masyadong balita no na patungkol dito sa Maharlika investment na ito, no? Ang alam lang natin mga kababayan, napakalaki po ng pinasisweldo diyan sa CEO ng Maharlika investment fund na yan. Diba? Paano naman makakabawi no ng investment kung puro liability siya ang napupuntahan ng ng pondong ito. Ano po ang inyong naiisip ngayong naispatan na magkasama si former Speaker Martin Romualdez at itong fraudster, no? Convicted na po na si Patrick Mahoney. Ayan mga kababayan. Talagang nakakagigil, no? Hindi lang pala sa mga flood control flood control fund ang nila initira. Lahat ng pondo, PhilHealth, pati nga gold reserve ng Pilipinas tinira rin di ba? Isang Swiss-British executive na nahatulan dahil sa paglustay ng mahigit 1.8 billion US dollar mula sa controversial na One Malaysia Development Berhad. Aba, yun pala yun. Nabasa ko rin ito Itong One Malaysia Development Berhad, mga kabayan, parang Maharlika Fund din po ito, no? It is a government fund, no? Yun, nadali. 1.8 billion US dollar, mga kabayan. Ang umano'y nakitang muli sa Maynila bilang consultant ng Maharlika Investment Corporation. Ang ahensyang nangangasiwa sa Maharlika Investment Fund ng Pilipinas. Ayan, talagang magagaya tayo sa Malaysia. Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Kaya pala itong si Attorney Rowena Guanzon, galit na galit. Ito po. Sabi po dito ni Attorney Rowena Guanzon mga animal kayo. Ayan nanakawan nyo na naman ang mga tao. Sa umpisa pa lang, yang Maharlika Fund ay isang scam ni BBM. Ayan mga kababayan. Oo nga diba nung kasagsagan po ng pagpapasa ng Maharlika Investment Fund, kasi batas yan diba? Si Sandro Marcos po ang nanguna dyan, diba? Ipinagtanggol. Diyan nga lumabas yung yung very famous na statement ni Sandro na hindi raw the peso is not weak, no? Strong lang ang dollar, 'di ba? Yan diyan lumabas yun Diyan sa Maharlika Fund na yan.
Ito ang matinding pahayag ni dating COA Comelec Commissioner Attorney Rowena Gonzon matapos lumabas ang ulat ng Sarawak Report. I think mali siya ito mga kabayan, no? Na isang nahatulang fraudster sa 1MBD, MDB, yan, skandal, umano sa kasalukuyang pag nagbibigay payong legal sa Maharlika Investment Corporation, ang ahensyang nangangasiwa sa Maharlika Investment Fund. Ayan, talagang sasabog. Hindi lang talaga si Guanzon ang sasabog dito. Malamang lahat ng Pilipinong nagbabayad ng buwis, no? Eto na naman, hindi pa nga natatapos sa flood control anomalies, eto na naman, diba? Actually, mas nauna pa nga siguro itong Maharlika Fund no? Maharlika Investment Fund sa flood control. Hindi lang pinapansin, no? Sana naman magkaroon din po ng investigasyon diyan sa Kongreso kung kaya nila, di ba? Congressional hearing at Senate hearing patungkol po dito sa Maharlika Investment Fund. Delikado ito. Lahat na lang ng pondo inilalagay nyo sa alanganin, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan din po natin itong si Rimulya. Ayan, no? Ito po ang balita mga kababayan. Ombudsman Rimulya handang bumuo ng fact-finding team para sa investigasyon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Aray ko po. Sabi po dito ni Lubak Sari PH, confidential meaning para sa anti-Duterte. Ihayag, ipalam, ipagsigawan at kasuhan kapag tinago ang confidential. Sabihin kong ang ibig daw sabihin ng confidential, sabihin kong sino informant sa mga investigasyon. Sa mga wanted person, ipagsabi kung sino tipster. Ayan po ang bagong kahulugan ng confidential. Ito nga Rimulya, no? Kakasuhan mo, yan, kakasuhan nga, di ba? Si Vice President about dyan sa confidential fund na yan. Di ba? Ang tanong, kaya mo rin bang gawin yan sa presidente? Because there is a huge amount, no, of money, no, na nandyan po sa confidential fund ng presidente. Di ba? Sa katunayan nga po, simot. Di ba? Simot po ang confidential fund ng presidente. Napakalaki, billions. Hindi lang, billions. Kasi I think nasa, correct me if I'm wrong mga kabayan, nasa 2 billion or 4 billion ang confidential fund ng presidente. Diba? Tapos simot yun sa isang taon. Simot, walang natira. Kaya nga nagreklamo si yung sa Makabayan Block. Diba? Bakit daw ang laki-laki tapos wala man lang natira miski piso. Diba? O bakit hindi yun ang questionin mo? Diba? Rimulya. Sa bagay, hindi niya ka-questionin yan. Ahamo niya yan no? Baka nga nakinabang pa sila dyan. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play at bigyan ng reaksyon si General Macanas. Eto po. Nako, eto si attorney, si Senator, tama, attorney naman talaga to, di ba? Si attorney Senator Rodante Marcoleta. So, Senator Marcoleta kinumpronta ang opisyal ng DOJ. Ito pakinggan po natin. So, pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin, sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now with the DOJ? Are you insisting that they restitute? How much?
How do you compute it? If I may, Your Honor. Oh, yes. If I may, Your Honor, to be consistent, the Department of Justice. No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin to be consistent. Okay. There is no consistency here. Sige po. Magkano Correct. ang gusto nyong restitute nila in the first place? Okay. Wala pa po sa estado na ganon. So, sa mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan. Pinoproseso po namin, Your Honor, yung kanyang application. How can you process the application, Mr. Chair, if you're providing another requisite which is not even written in the law? You're imagining something that is not within the law. You are Department of Justice. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. You're supposed to be the chief. Pwede ho bang magdagdag, Your Honor? Halimbawa po, sa pagitan po ng pagpapalitan ng statement mula sa witness, sinabi ng isang witness, 'di ba? Kasama ako sa sindikatong ito, 'di ba? At dahil sa kumita ako dito sa pagsali ko sa sindikatong ito, kumita ako ng 10 milyon. Kuwasa ho ba naman hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa Witness Protection Program? Mga practical na aspeto lang po, Your Honor. So ano nga sinabi sa inyo ng mga diskaya? Na-determine ninyo kung magkano ang kinita nila? Diba? Kaya po, Your Honor, Nakuha nyo na ba? Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Yeah, po. Hindi ko dinidepensa ng mga taong yon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Opo. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Gusto rin po namin, Your Honor. Gusto nyo pala eh. Opo. Why are you putting a requirement that is not within the law? Tsaka na natin sila na-prosecute na natin yung mandarambong, na-prosecute na natin yung mastermind. Bakit? Makakalampas ba sila sa civil liability? Of course, the court will, in proper time, adjudicate kung anong dapat nilang isolid sa gobyerno. That is the only time when restitution can be done. Kasi merong court order eh. Pero sa ngayon, will you abuse your discretion na kaya niyong gawin ito kahit na wala sa batas? How can the Department of Justice do that? You're supposed to be the embodiment of justice. So, dyan naman po pumapasok, no? Itong si Tulfo at si Remulla. They're bending the law. Di ba? Oh, yan ang mahirap dito, mga kabayan. Dapat sumunod kayo sa batas kasi kayo po ang kayo po ang gumagawa ng batas tapos hindi kayo susunod sa batas. Ano kayo? Exempted? So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin sila lamang ang nakapag- So mga kabayan, ano po yung masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin ang video ito na kung saan nagsalita si General Macanas. Eto, sabi niya dito, Merisi Gaba, Boying Remulla, nanganganib mo si Bak as ombudsman. How? Eto, pakinggan po natin kung paano. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook reel posted by the Daily Journey. Interview ni Pinky Webb kay Attorney Israelito Torion. Nako, napag-alaman dito, title pala ng Facebook reel, Boying Remulla, nanganganib na matanggal sa pagka-ombudsman. May aktibong kaso sa Korte Suprema. Ano itong aktibong kaso? Yung disbarment case na isinampa ni Mayor Baste laban kay Boying Remulla. Pakinggan natin to. Ombudsman na si Attorney Boying Remulla. For the benefit of the people watching, sabihin po natin, i-disbar siya. Sabihin po pumanig ang Korte Suprema dito sa petisyon ni Baste Duterte. What happens? How does that affect his role as ombudsman? Well, of our 87 Constitution, one of the requirements that he must be a member of the bar must have in the practice of law for 10 years, no? So if it's no longer lawyer, that would disqualify him as an ombudsman. So if the Supreme Court would decide his action would, or his actions rather would on the specifics of it, because it is what you call this confidential in nature, but I'm just discussing the effects or consequence if he would be disbarred, would no longer qualify as an ombudsman because it's a continuing requirement. But what we'll actually do, subject to the order of our client,
supposedly tonight we have a meeting, but it was moved tomorrow. We still question his appointment as ombudsman. It's a quarrel as to whether or not it's a petition for quo warranto or certiorari inside at tomorrow, and a final petition before the Supreme Court. Basically, it's an Yun. active case kahit na po Isa pa. si Boying Remulla. For the benefit of the people watching, sabihin po natin, i-disbar siya. Sabihin po pumanig ang Korte Suprema dito sa petisyon ni Baste Duterte. What happens? How does it affect his role as ombudsman? Well, 7 Constitution, one of the requirements is that he must be a member of the Philippine Bar. So law for no? So if it's no longer would disqualify an ombudsman. So yun mga kabayan, ang problema kung kakatigan kayo ng korte, di ba? Malakas sila ngayon mga kabayan, at nakikita naman po natin yon, di ba? Sana nga lang maging fair, no? Ang Supreme Court pagdating po dito. Kasi nakikita naman natin na hindi maganda ang nangyayari ngayon sa ombudsman. Very sila kahit walang diba? Kahit walang sasampa ng kaso, parang napakaingay ni Boying, di ba? O ngayon, may bago na naman. Marami po ang no? Marami po yung nagpasa ng ng reklamo against Vice President Sara Duterte diyan kay Remulla, no? Isa na diyan si Trillanes, mga kabayan, no? Ang tanong nga, bakit ngayon ko lang Trillanes gumalaw? Dahil ba si Boying very very open and accepted lahat ng reklamo against Vice President Sara Duterte, no? Pagdating po dito kay Boying Remulla. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.